Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 32. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala sa templo kay Jesus bilang Panginoon. At ito rin ang binibigyan diin ng ating ebanghelyo na matapos matupad ang kautusan, pumunta sila sa Jerusalem, ang banal na mag-anak, upang ihandog ang sanggol sa Panginoon, sapagkat ito ang nasusulat sa kautusan. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid at may takot sa Diyos. Naghihintay siya sa katubusan ng Israel. At sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Nang sandaling iyon, sa patnubay ng Espiritu Santo, si Simeon ay pumasok sa templo at noong dalhin ni na Jose at Maria ang sanggol upang tuparin ang kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol at nagpuri sa Diyos. Sinabi niya, "Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at bibigay dangal sa inyong bansang Israel." At napakaganda ng ebanghelyong ito, sapagkat si Hesukristo na magiging bagong templo o bagong lugar kung saan ang Diyos at ang sangkatauhan ay magtatakbo ay dinala ngayon sa templo. At doon ay binigyang diin ang kahulugan ng pagdating ni Hesukristo sa daigdig mula sa mga labi ni Simeon. Kaya nga, sinabi niya na si Hesukristo raw ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil. At ang salitang liwanag o salitang ilaw ay binibigyang diin din sa kapistahan ngayon. Ang isa pang tawag sa kapistahan sa araw na ito ay Candelaria. Sapagkat sa tradisyon ng simbahan, ito yung panahon para basbasan ang mga kandila. Mga kandilang mahalagang larawan at simbolo ng pananampalataya at mga pagdiriwang sa loob ng ating simbahan. Ngunit may mahalagang katangian ang ilaw. May mahalagang katangian ang kandila. Habang nagbibigay ito ng liwanag, ito ay nauupos. At maaari nating sabihin na ang ating Panginoon, sa pagbibigay niya ng kanyang buhay, siya ay namamatay. Siya ay namatay. At ito ang liwanag. At lahat tayo ay inaanyayahan sa liwanag na ito, sapagkat ito ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ito isang liwanag na nanghuhusga, na tayo ay tinatanglawan ng liwanag para lamang bigyang diin at akusahan tayo sa ating mga kadiliman. Hindi ito ang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang liwanag ay liwanag ng pag-ibig. At totoo, maaring matagpuan tayo ng liwanag na ito sa gitna ng ating mga kadiliman o pagkakaligaw. O maaring matagpuan tayo ng liwanag na ito sa pagiging bihag sa isang kulungan ng masamang gawi o kasalanan. Ngunit ang liwanag na ito ay hindi dumating para tayo ay husgahan. Ang liwanag na ito ay dumating para ipakita ang daan kung paano tayo makalalabas doon sa mga maling
kadilimang ating kinalalagyan. Para bang sinasabi ng Panginoong Hesukristo bilang liwanag, lumapit ka sa akin. Hindi iyan ang buhay na gusto ko sa iyo. Lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng buhay. Kaya nga mula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, na mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan, sinabi niya, "Ako ang ilaw, ang daan, at ang katotohanan." Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, "Ako ang daan, ang buhay at katotohanan, sapagkat ako ang ilaw ng sanlibutan." At paulit-ulit sinasabi ito ni Hesukristo. Sa Ebanghelyo ni San Juan, binigyan diin niya na siya ang katotohanan, ang daan at ang buhay sapagkat siya ang ilaw ng sanlibutan. Na para bang sinasabi ng Panginoon, tinatanglawan kita ng aking liwanag upang makita mo ang daan. At ano ang daan? Ito ang daan ng katotohanan na magpapalaya sa atin sa isang buhay ng kasinungalingan. At kapag tinahak natin ang daan ng katotohanan, dadalhin tayo nito sa buhay. Kaya nga ang misyon ni Hesukristo na binigyang paliwanag ni Simeon sa ating ebanghelyo ngayon sa templo ay maging ilaw ng sanlibutan, upang ang mga taong nalayo sa Panginoon at nasadlak sa kadiliman ay makakita ng liwanag. Kaya nga sa araw na ito, mga minamahal na kapatid, para sa ating lahat ngayon, kung makita man natin ang ating karumihan, ang mga putik na bumahid sa ating kalooban at kaluluwa, kung makita man natin ang mga dumi dahil sa ating kahinaan at kasalanan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat kapag dumarating ang liwanag, totoong naliliwanagan ang lahat. Halimbawa, ang isang silid na walang liwanag, walang ilaw, hindi natin nakikita ang karumihan, ang mga basurang nakakalat, at hindi natin maisasaayos. Ngunit kapag sumindi ang liwanag, sumindi ang ilaw, makikita natin yung dumi, yung mga kalat, at may pagkakataon tayong isaayos. At ito ang kapistahan sa araw na ito. Dumarating ang Panginoon upang bigyan tayo ng pagkakataon na magbagong buhay. Magbalik loob sa Kanya. Tahakin ang daan na Kanyang itinuturo sapagkat ito ang katotohanan na magdadala sa buhay. At ito'y makikita lamang natin kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang ilaw at liwanag ng sangkatauhan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.